Martial Peak, Kabanata 33. Yang Yuan Yin. Ngunit iba ang True Yang Secret Art. Kapag naabot ng tunay na Yang Yuan Qi ang limitasyon nito, ito ay magiging likido at papasok sa dantian, nakatumbas ng pag-alis ng laman ng mga meridian, na nagpapahintulot sa isa na magpatuloy sa paglilinang. Sa madaling salita, ang paglinang ng lihim na sining na ito ay hindi maaabot ang limitasyon nito. Hanggat may Yang Qi, ang isa ay maaaring magpatuloy sa paglilinang ng walang limitasyon. Ito ang pangalawang pagkakaiba, at ang pagkakaibang ito ay na-highlight ang katangi-tangi ng True Yang Secret Art. Kapag nabuo na ang Yang Liquid, magagamit ito ng isa sa pag-atake sa labanan. Saglit na nag-isip si Yang Kai at nagpa siya na linangin itong True Yang Secret Art. Una sa lahat, wala siyang pagpipilian. Kung walang kontribusyon na puntos, hindi siya makakakuha ng anumang martial skills mula sa sect. Pangalawa, naniniwala siya na ang anumang bagay mula sa Wordless Black Book ay hindi magiging masama. Ang martial skills mula sa sekta ay hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa True Yang Secret Art. Kung tungkol sa kapaligiran ng paglilinang, hindi ito dapat ipag-alala. Ang araw ay dinyang. Hanggat may araw, maaaring linangin ng isa itong True Yang Secret Art. Siyempre, ang kahusayan ay napakababa. Kung tutuusin, sa pagsikat ng araw sa mundo, gaano kaya karami ang na-absorb ng isang tao? Pagkagawa ng kanyang desisyon, si Yang Kai ay agad na lumabas ng silid at naupo ng naka-cross-legged sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang ruta ng sirkulasyon ng True Yang Secret Art. Sinubukan niyang kontrolin ang nag-iisang strand ng Yuan Qi sa kanyang dantian at i-circulate ito ayon sa ruta ng sirkulasyon ng True Yang Secret Art. Mahirap ang lahat sa simula. Ang pangungusap na ito ay hindi totoo. Bagamat maaaring makipag-usap si Yang Kai sa strand ng Yuan Qi, napakahirap para sa kanya na i-circulate ito. Matapos magtanim sa ilalim ng nakakapasong araw sa isang buong araw, ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay tumaas lamang ng kaunti, at ang bilis ng sirkulasyon ng Yuan Qi ay kasing bagal din ng paggapang ng pagong. Pero kung tutuusin, first time niyang mag-cultivate. Sa gayong mga resulta, labis na nasisiyahan si Yang Kai. Ito ay isang proseso na naipon sa mahabang panahon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makumplito sa isang gabi. Ang pasensya ay hindi isang bagay na kulang kay Yang Kai. Pagkatapos ng 3 araw na pagsisikap, sa wakas ay ginabayan ni Yang Kai ang Yuan Qi sa kanyang dantian sa kanyang dibdib. Sa isang pag-iisip, kinokontrol niya ang hibla ng Yuan Qi na ito, na hindi masyadong malakas, upang umikot sa ilang mahahalagang meridian malapit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang sundin ang impormasyong nakuha niya mula sa Wordless Black Book at bumuo ng Origin of Yang Seal sa kanyang katawan. Ito ang unang hakbang sa paglinang ng True Yang Secret Art. Ang Origin of Yang Seal na ito ay walang ibang gamit kundi ang maramdaman ang presensya ni Yang Qi. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay bata pa at ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Hindi siya nakabuo ng sarili niyang divine sense, kaya hindi niya maimbestigahan kung saan may malaking lugar ng Yang Qi. Ngunit sa Origin of Yang Seal na ito, iba ito. Ang bagay na ito ay napakasensitibo kay Yang Qi. Hanggat mayroong Yang Qi sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang Origin of Yang Seal ay magre-react. Ang hibla ng Yuan Qi sa kanyang katawan ay pabalik-balik sa kanyang dibdib. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay maislan, hindi nangangahas na magpakita ng kahit kititing na kawalang ingat. Ang condensing the Origin of Yang Seal ay isang napakakomplikado at nakakapagod na proseso. Kung may pagkakamali man sa gitna, masasayang lahat ng dati niyang pagsisikap. Lumipas ang 2 oras. Lumipas ang 4 na oras. Si Yang Kai, na nakaupo sa ilalim ng araw, ay ganap na basang-basa. Ang mahabang panahon ng pagpapawis ay naging sanhi pa ng kanyang katawan na magpakita ng mga senyales ng dehydration. Maputi ang kanyang mga labi, ngunit matatag ang ekspresyon ni Yang Kai. Patuloy niyang ginabayan ang strand ng Yuan Qi na umikot sa kanyang mga meridian nang walang anumang senyales ng pagkairita o panghihina ng loob. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, biglang naramdaman ni Yang Kai ang kakaibang pakiramdam na nagmumula sa kanyang dibdib, na sinundan ng matinding pananakit, na parabang namarkahan ito ng mainit na bakal. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang sakit na ito ay dumating at mabilis na nawala. Sa isang kisap mata, bumalik sa normal ang kanyang dibdib. Medyo malamig pa nga ang pakiramdam niya, pero nanginginig pa rin sa isip niya ang matinding sakit na ikinabahala niya. Maya-maya, naramdaman ni Yang Kai na may kung anong dagdag sa kanyang dibdib, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, wala siyang makita. Nabuo ba ang Origin of Yang Seal? Sumimangot si Yang Kai at nag-isip sandali. Dapat ay matagumpay na nabuo ang Origin of Yang Seal. Dapat ay nasa gitna ito ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito makita. Ngunit dahil nabuo na ang Origin of Yang Seal, dapat itong mag-react kay Yang Qi. Bakit hindi niya ito na-detect? Hindi kaya walang mayaman na si Yang Qi sa malapit. Hawak ang ideyang subukan ito, tumayo si Yang Kai at naglakad papunta sa loob ng High Heaven Pavilion. Habang naglalakad ay pinapansin niya ang paggalaw sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang may nag-init sa kanyang dibdib. Nagulat si Yang Kai. Totoo nga, ang Origin of Yang Seal ay talagang nabuo sa kanyang katawan. Walang reaksyon dahil wala masyadong Yang Qi sa malapit. Ngayon na nagkaroon ng reaksyon, ibig sabihin ay may Yang Qi sa malapit. Puno ng pananabik ang mukha ni Yang Kai. Ang paglinang sa True Yang Secret Art ay nangangailangan ng napakalupit na kapaligiran.
Kung mas siksik ang yang chi ng isang tao, mas mabilis ang paglilinang ng isa. Tulad ni Yang Kai, na umaasa lamang sa kapangyarihan ng araw para magtanim, ay walang alinlangan na pinakamabagal. Kasunod ng direksyon ng Yang Chi na naramdaman ng origin of Yang Seal, tumakbo si Yang Kai. Sa isang sandali, si Yang Kai ay sumugod sa isang silid. Pagpasok pa lang niya, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tenga. Hoy, Little Yang Kai, bakit ka nandito sa ganitong oras? Pagtingin sa itaas, nagulat si Yang Kai nang makitang kakaiba si Treasurer Meng mula sa likod ng counter. Kaya ito ang contribution hall. Nakatingin kay Treasurer Meng at pagkatapos ay nakatingin sa likod ng contribution hall, hindi napigilan ni Yang Kai na imulat ang kanyang mga mata. Ang pinagmulan ng Yang Chi ay nakalinaw. Talagang may katangian itong Yang sa bodega ng contribution hall. Ngunit, iyon ay isang bagay mula sa contribution hall. Kung gusto niya, magagamit lang niya ang kanyang contribution points para ipagpalit ito. Kasalukuyang walang contribution points si Yang Kai sa treasury, na lahat ay ipinagpalit para sa Three-Lived Chaos Spirit Flower at ang Dead Jedi Tree Grass. Sa pag-unawa sa puntong ito, biglang nadismaya si Yang Kai. Hindi man lang siya nagabalang sagutin ang tanong ni Treasurer Meng at malungkot na tumalikod para umalis. Anong ibig mong sabihin? Biglang nanlumo si matandang Meng. Walang layunin na naglalakad sa High Heaven Pavilion, ang origin of Yang Seal sa kanyang dibdib ay paminsan-minsan ay gumaganap ng isang papel, na ginagabayan si Yang Kai sa direksyon ng pinagmulan ng Yang Chi. Ngunit ang pinagmulan ng Yang Chi ay alinman sa tirahan ng pinuno ng sekta o sa bulsa ng ibang tao. Naisipan pa ni Yang Kai na takpan ang kanyang mukha at pagnakawan sila. Ngunit sa pagtingin sa sarili niyang maliit na katawan at sa lakas ng iba, walang pagpipilian si Yang Kai kundi iwaksi ang kaisipang ito. Bagamat hindi niya makuha ang mga kayamanan ng katangiang ito ni Yang, si Yang Kai ay hindi ganap na walang laman. Ayon sa kanyang maraming mga eksperimento at damdamin, ang origin of Yang Seal sa kanyang katawan ay malinaw na nakadarama ng pagkakaroon ng Yang Chi sa loob ng 50 zang radius. Higit pa sa 50 zang, ang origin of Yang Seal ay walang maramdaman. Itinuring niya na ito ay nauugnay sa kanyang sariling lakas. Sa hinaharap, kapag tumaas ang kanyang lakas, ang origin of Yang Seal's sensing range ay tataas. Nagmamadaling naglalakad sa High Heaven Pavilion sa loob ng 2 hanggang 3 oras, maliban sa ilang mga restricted area, halos ginalugad na niya ang buong High Heaven Pavilion, ngunit wala pa ring nahanap si Yang Kai. Kung iisipin, dahil ang mga bagay na ito ay madarama ng pinagmulan ni Yang, dapat ay napakahalaga ng mga ito. Paano sila basta-basta itinapon sa kalsada para sunduin niya? Ang kanyang sariling ideya ay napakawalang muwang at kitawa-tawa. Dapat ba siyang pumunta muli sa Blackwind Mountain? Dapat mayroong isang bagay na may katangian ng Yang sa hanay ng bundok na ito, di ba? Habang iniisip niya kung posible ba ang ideyang ito, biglang uminit ang origin of Yang Seal sa kanyang dibdib. Si Yang Kai ay likas na sumunod sa direksyon ng origin of Yang Seal at naglakad sa direksyong iyon. Marshall Peak, Kabanata 34. Tulog na Dragon. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, lumitaw sa kanyang harapan ang isang napakalaking batis ng bundok. Isang bagzo ng hangin ang umihip patungo sa kanya, halos magdulot ng pagkalugmok ni Yang Kai. Nabawi ni Yang Kai ang kanyang katinoan, tumangala at agad na natigilan. Paano ito naririto? Sa harap niya ay 1,000 talampakan ang lapad, halos walang kalaliman, at hindi niya alam kung gaano kahaba ang batis ng bundok na ito. Ito ang pinakamapanganib at pinakamisteryosong lugar ng High Heaven Pavilion. Coiling Dragon Stream. Kung pag-uusapan, ang pagkakaroon ng batis ng bundok na ito mismo ay kakaiba. Ang High Heaven Pavilion ay hindi matatagpuan sa isang bulubundukin, kundi sa isang patag na lugar. Sa halip na tawaging batis ng bundok ang batis ng bundok na ito, mas mabuting tawagin itong bitak sa lupa, ngunit ang bitak na ito ay medyo masyadong malaki. Coiling Dragon Stream, ang ipinagbabawal na lugar ng High Heaven Pavilion. Dahil sa matinding panganib dito, sa umaalulong na hangin, kung hindi mag-iingat, madaling mahulog. Kapag nahulog ang isa, wala nang pagkakataong mabuhay. Ang Coiling Dragon Stream ay ang lugar din kung saan pinalayas ng High Heaven Pavilion ang mga traidor. Sa daan-daang taon, sa tuwing may hindi mapapatawad na taksil sa High Heaven Pavilion, ang kanilang cultivation ay mapilayan at sila ay itatapon sa Coiling Dragon Stream. Hindi ito maintindihan ni Yang Kai. Kung talagang traidor sila, bakit hindi na lang sila patayin? Bakit pinili nilang palayasin sila? Ang pagpilayan sa pagtatanim at pagkatapon dito ay katumbas ng kamatayan. Siyempre, bilang karagdagan sa pagpapalayas sa mga taksil, ang Coiling Dragon Stream din ang unang pagpipilian para sa maraming taong nahuhumaling na magpakamatay. Sa loob ng High Heaven Pavilion, maraming ganoong kwento. Karamihan sa kanila ay nakakaantig na mga kwento kung paano, pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang kasintahan, ayaw na nilang mabuhay, kaya tumalon sila sa Coiling Dragon Stream. Lahat ng mga lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion ay may isa o dalawa sa mga kwentong ito na nakatago sa kanilang mga puso, naghihintay ng tamang pagkakataon upang kunin ang isang babae. Hanggat ang magandang babae ay pagod sa pakikinig sa kanila, ang mga lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion ay magpapakita ng kanilang malapad na dibdib at mainit na mga bisig. Iyon ay ganap na walang talo, 100 beses na matagumpay.
Ang mga nakakaantig na kwentong ito, na nakakaalam kung gaano karaming malambot at magagandang kwento, ang mga paborito ng mga lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion. Ang impormasyon tungkol sa Coiling Dragon Stream ay tumatakbo sa isip ni Yang Kai. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong ng ilang hakbang at tumingin sa napakalalim na batis ng bundok, puno ng pagdududa. Paano magkakaroon ng Yang Chi dito? Isa pa, iba ito sa naramdaman niya kanina. Hindi lamang mayroong malakas na Yang Chi sa ibaba, ngunit itong Yang Chi na ito ay patuloy ding kumakalat pataas. Kahit na nakatayo siya sa tabi ng batis ng bundok, nararamdaman pa rin niyang kaya ang bahagyang init sa hangin. Ang init na ito ay hindi ang kapangyarihan ng araw, ngunit ito ay hindi mabilang na beses na mas dalisay kaysa sa kapangyarihan ng araw. Pagkatapos mag-isip sandali, umupo lang si Yang Kai sa lupa at tumigil sa pag-iisip tungkol sa dahilan. Sa halip, sinubukan niya ang kanyang makakaya na i-absorb iyon. Kapag nagsasanay ng True Yang Tactics, mas mataas ang konsentrasyon ng Yang Chi sa isang kapaligiran, mas mabilis ang cultivation speed. Ngayong kakaunti na ang Yuan Chi sa kanyang katawan, ang True Yang Chi ay dahan-daang umikot, ngunit sa tulong nitong Yang Chi na ito, ang bilis ng kanyang cultivation ay dapat na mas mabilis. Gabi na at papalubog na ang araw sa kanluran. Bagamat walang gaanong sikat ng araw, naramdaman pa rin ni Yang Kai na ang kahusayan ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa noong nakalipas na ilang araw. Sa sandaling nagsimula siyang magtanim, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtanim siya buong gabi. Nang sumapit ang susunod na umaga, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga resulta ng kanyang paglilinang. May pagkakaiba sa pagitan ng Yang Chi at ng walang Yang Chi. Dati, bagamat nagtanim siya sa ilalim ng araw, inabot siya ng 3 araw upang linangin ang kaunting Yuan Chi. Pero ngayon, sa loob lang ng isang gabi, nakamit na niya ang kanyang kinuha sa 3 araw. Napakataas ng kahusayan kaya hindi makapagsalita ang mga tao. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay lumaki na rin, at hindi na parang kandila sa hangin at ulan ilang araw na ang nakalipas. Bukod dito, sa paglaki ng Yuan Chi, nalaman ni Yang Kai na mas madaling kontrolin kaysa dati. Ito ay isang bagong araw. Hindi ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagsasanay sa True Yang Tactics. Sa halip, tumayo siya at nag-practice ng tempered body record sa loob ng kalahating oras. Sa gilid ng Coiling Dragon Stream, si Yang Kai ay pawis na parang ulan. Bagamat buong magdamag siyang nagtanim, hindi man lang siya pagod. Sa halip, puno siya ng espiritu. Matapos tapusin ang tempered body record, tinapos ni Yang Kai ang gawain ng nagwawalis na utusan. Saka lang siya tumakbo pabalik ng bahay. Sa anumang kaso, ang kanyang three-leaved Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass ay halos maubos. Ang incense burner ay hindi magagamit sa ngayon. Siyempre, ang tanging pagpipilian na natitira ay ang paglilinang dito. Noong una, gustong hanapin ni Yang Kai si Sassafras at ang iba pa para lumaban, ngunit kakaiba ito. Mula noong gabing iyon, si Sassafras at ang iba pa ay tila sumangga mula sa High Heaven Pavilion, hindi na muling nakita. Bagamat may ilang salungatan sa kanila si Yang Kai, hindi ito sama ng loob. Ang pagsabunot sa kanila ay katuwaan lamang at upang subukan ang kanyang paglaki. Wala siyang pakialam sa palihim na pag-atake nila sa gabi. Kung siya ang nabuli, basta may lakas siyang gumanti, gagawin niya rin. Nakaupo sa tabi ng Coiling Dragon Stream, hindi pinansin ni Yang Kai ang hangin na sapat na malakas para tanggihan ang isang buhay na tao. Sa isang pag-iisip, ang maliit na Yuan Chi sa kanyang katawan ay nagpabalik-balik sa kanyang mga meridian, paulit-ulit na umiikot. Ang sirkulasyon ng Yuan Chi ay tila humantong sa isang mahiwagang puwersa, na naging sanhi ng pagbukas ng mga pores sa kanyang balat. Ang Yang Chi sa hangin ay parang pusa na amoy dugo at hindi makapaghintay na mag-drill sa kanyang katawan. Nag-init ang buong katawan niya, para siyang naliligo ng mainit. Nakaramdam ng sobrang komportable si Yang Kai kaya nakahinga ang kanyang katawan. 2 araw ang lumipas sa pagmamadali. Si Yang Kai ay nagkaroon ng mahusay na ani. Pagkatapos ng 2 araw ng paglilinang, ang Yuan Chi sa katawan ni Yang Kai ay lumaki ng husto. Si Yuan Chi ay mayroon ding banayad na puwersa ng Yang Inflammation. Ito ang pinakahalatang katangian ng paglinang ng True Yang Tactics. Dahil ang Yuan Chi sa katawan ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng Yang Chi, ito ay natural na Yang. Martial Peak, Kabanata 35. Unang patak ng likido. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano karami ang chi ng ibang tao noong sila ay nasa tempered body 7th stage, ngunit hindi ito dapat kasing dami niya. Ang paunang akumulasyon ng Yang Chi ay palaging napakabagal. Dahil lamang sa taglay niya ang True Yang Tactics kaya niyang makuha ang Yang Chi ng langit at lupa. Ngunit sa mundong ito, gaano karaming mga diskarte tulad ng True Yang Tactics ang naroon. Sa araw na ito, nang matapos ni Yang Kai ang kanyang paglilinang, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang Yang Chi na hinihigop niya nitong mga nakaraang araw ay unti-unting lumapot. Ang init sa kanyang mga meridian ay naging mas matindi din. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang Yang Chi na kanyang hinigop nitong mga nakaraang araw ay umabot na sa punto ng saturation. Kapag ang Yang Chi ay busog na sa kanyang katawan, ito ay mamumuo sa likidong anyo at magiging isang patak ng Yang likido na nakaimbak sa dantian. Ang tinatawag na Yang liquid na ito ay walang katapusang gamit at maaaring gamitin sa labanan. Ito ay maaaring magkaroon ng hindi maisip na mga epekto.
Tungkol dito, labis na inaabangan ito ni Yang Kai. Dahan-daang ininulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, naghahanda si Yang Kai na ayusin ang kanyang paghinga nang mula sa gilid ng kanyang mga mata, bigla niyang nakita ang isang taong nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Siya ay nalubog sa kanyang paglilinang at hindi napansin kung kailan dumating ang taong ito. Ang taong ito ay nakaharap kay Yang Kai mula sa gilid. Nakasuot siya ng mahabang berdeng robe na may eleganteng manggas. Matangkad at tuwid ang kanyang figure. Bagamat maputi ang kanyang buhok, matangkad ang kanyang mga kilay at may pinong goatee sa kanyang baba. Kung titignan ang kanyang edad, halos kapareho niya ang matandang si Ming mula sa Contribution Hall. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay ganap na naiiba. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang taong ito, hindi maiwasan ang isip ni Yang Kai na isipin ang mga salitang immortal. Ang ganitong uri ng ugali at ang masungit at malaswang ugali ng matandang si Ming ay nakabuo ng matinding kaibahan. Kung ikukumpara ang dalawa, ang isa ay parang langit at ang isa ay parang lupa. Sa sandaling ito, ang taong ito ay nasa likod ng isang kamay at ang isa naman ay hinahaplos ang kanyang balbas. Nakatayo siya roon habang nakatingin sa coiling dragon stream. Ang kanyang ekspresyon ay napakakakaiba, kakaiba sa punto na ito ay medyo komplikado. Ito ay isang maalam at matalinong tao. Kasabay nito, siya rin ay isang elder na may napakahusay na kasanayan sa martial arts. May plano si Yang Kai sa kanyang puso. Mabilis siyang tumayo at nagsagawa ng pagbati ng isang disipulo. Binabati ni disciple Yang Kai ang nakatatanda. Naalarma sa boses ni Yang Kai, dahan-daang lumingon ang matanda, tumingin sa kanya ng mabait, at bahagyang tumanggo. Oo, paano ka dapat tawagin ng alagad na ito? Bagamat alam niya na ang taong ito ay talagang isa sa mga upper echelon ng High Heaven Pavilion, hindi pa siya nakita ni Yang Kai, kaya natural na kailangan niyang magtanong para maiwasan ang pagkalito. Nag-isip ang matanda at kumunot ang noo na parang nagtanong ng mahirap na tanong si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Maaari mo lang akong tawaging ikalabing isang patriarch." Ang ikalabing isang matanda. May ilang pagdududa si Yang Kai. Bagamat mayroong ilang High Heaven Pavilion elders, talagang imposible na mayroong 11 sa kanila. Gayunpaman, siya ay isang matanda pa rin kung tutuusin. Dahil sinabi niya iyon, masusunod lamang ni Yang Kai ang kanyang kagustuhan. Agad siyang yumuko muli. Binabati ng alagad ang ikalabing isang elder. Hinaplos ng ikalabing isang elder ang kanyang balbas at ngumiti. Lalong naging mabait ang kanyang mukha habang malumanay na nagtanong, "Nagsasanay ka ba ng martial arts?" "Oo," tumanggo si Yang Kai. "At isa itong yang attribute martial skill." "Oo, siguradong hindi mahina ang kabilang partido. Paanong hindi niya maramdaman na sinisipsip niya ang yang chi dito? Kumusta ang iyong paglilinang? Ilang araw pa lang ako nagtatanim, kaya okay lang sa ngayon." Ang ikalabing isang elder ay nagtanong pa ng ilang tanong at sinagot sila ni Yang Kai isa-isa. Bahagya siyang naantig sa kanyang puso. Ang elder na ito ay napakabait at nagmamalasakit sa isang alagad sa pinakamababang antas. Madali para sa iba na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Nang makitang napakabait ni Yang Kai, biglang may naisip na problema si Yang Kai at sinabi, "Ikalabing isang elder, maraming araw nang naglilinang ang disipulo dito, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan." "Oh, pakinggan natin." Biglang naging interesado ang ikalabing isang elder. "Bakit may yang chi na umaapaw mula sa ilalim nitong coiling dragon stream?" Tumiti ang ikalabing isang elder. Siyempre dahil may yang attribute pressure sa ibaba. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Natural na mahulaan niya ang ganitong uri ng bagay, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nasa ibaba. "Alam mo ba kung paano nabuo itong coiling dragon stream?" Ang ikalabing isang elder ay biglang nagtanong ng walang katuturang tanong. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ibig sabihin ng ikalabing isang elder, matapat lang niyang iling ang kanyang ulo. Sinulyapan ng 11th elder ang coiling dragon stream at dahan-daang sinabi, "Ang batis na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang hagod ng espada." Nayanig ang puso ni Yang Kai. Ang coiling dragon stream ay mahigit 1,000 talampakan ng lapad at hindi maarok ang lalim. Ito ay talagang nabuo sa pamamagitan ng isang hagod ng espada. Kung ibang tao ang nagsabi nito sa kanya, hindi sila maniniwala ni Yang Kai, ngunit itong 11th elder na nasa harapan niya ay walang dahilan para magsinungaling sa kanya. Ngunit, sa bandang huli, anong uri ng tao ang makakalikha ng napakalakas na hampas ng espada? Anong uri ng kaharian ang taong ito? Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang High Heaven Pavilion ay wala dito. Malalim ang mga mata ng 11th elder habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Alam ni Yang Kai na ang elder na ito ay magsasabi sa kanya ng hindi kilalang sikreto, kaya napabuntong hininga siya at nakinig ng mabuti. Nang dumaan ang tagapagtatag sa lugar na ito, nakatagpo siya ng isang makapangyarihang Diablo at nag-away silang dalawa dito. Walang nakakaalam ng mga detalye ng labanan, ngunit sa pagtatapos ng labanan, naramdaman ng Diablo na hindi siya kalaban ng tagapagtatag, kaya't naglazlas siya ng kanyang espada. Habang nagsasalita siya, ginamit ng 11th elder ang kanyang kamay upang gumuhit ng linya sa silangan at kanlurang bahagi ng coiling dragon stream. Sa isang hagod, nabuo ang coiling dragon stream. Ang Diablo ay tumakas sa ilalim ng batis at hinabol siya ng tagapagtatag, na gumugol ng malaking pagsisikap para sa wakas ay patayin siya. Gayunpaman, ang lakas ng Diablo ay napakalakas.
Bagamat siya ay namatay, ang tagapagtatag ay hindi mapakali, kaya't dito niya itinatag ang High Heaven Pavilion at binantayan ito ng ilang dekada. Matapos makumpirma na wala ng panganib, umalis siya. Ito ang pinagmulan ng High Heaven Pavilion. Ang Coilang Dragon Stream ay narito sa loob ng daan-daang taon, at wala talagang liwanag. Nang maglaon, maraming makasalanang disipulo ang ipinatapon sa lugar na ito, kaya posibleng may isang uri ng yaman na katangian ng Yang ang ipinanganak dito. Ito ay bakit mo makukuha si Yang Chi mula rito? Tumanggo si Yang Kai at nag-aalinlangan na nagtanong. Narito rin ba ang 11th Elder para makita ang kayamanang iyon? Ako. Kakaiba ang ekspresyon ng 11th Elder habang dahan-dahang umiling. Hindi ako narito para makita ang kayamanan, narito ako para makita ang isang tao. Nakikita ang isang tao. Tumiti ang ika-11 Elder at sinabi. Matanda na ako, kaya marami akong sasabihin. Tumigil tayo dito sa araw na ito. Tinangin mong mabuti, ngunit huwag mo nang isipin ang pagbaba doon. Napakaraming panganib sa ibaba na kahit na wala akong lakas ng loob na bumaba. Sa sinabi nito, umalis ang pang-11 Elder. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng maraming mga iniisip at pagdududa, ngunit maaari lamang niyang itago ang mga ito sa kanyang sarili, bahagyang bumabawi ang kanyang mood, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang True Yang Secret Art. Ngayong nagpapalipat-lipat na siya ng kanyang True Yang Secret Art, ang bilis ng pag-absorb niya ng Yang Chi ay maraming beses nang mas mabilis kaysa dati. Makalipas ang ilang oras, biglang naramdaman ni Yang Kai na bumukol ang kanyang mga meridian, maging ang kanyang dantian ay puno na. Para siyang nakain ng sobra sa isang kainan at napuno ng laman. Malapit na ba siyang mapuno? Si Yang Kai ay hindi nagulat, ngunit sa halip ay natuwa, at nagsimulang magtrabaho ng mas mahirap. Makalipas ang kalahating oras, biglang gamaan ang kanyang mga meridian at si Dantian Chi, at nawala ang pakiramdam ng pamamaga. Bumuhos ang lahat ng Yuan Chi sa kanyang mga meridian sa dantian, at tahimik na nabuo ang isang patak ng mainit na likido, tumutulo sa dantian. Nakarinig pa si Yang Kai ng mahinang tunog na pamatak. Yang Liquid. Sa wakas ay nabuo na niya ang kanyang unang patak ng Yang Liquid. Martial Peak, Kabanata 36. Kagandahan sa ilalim ng buwan. Bagamat hindi pa siya nakakapag-cultivate sa punto kung saan mabubuo niya ang kanyang divine sense, malinaw pa rin na nararamdaman ni Yang Kai ang pagkakaroon ng patak ng Yang Liquid sa loob ng dantian. Sa isang pag-iisip lamang, ang Yang Liquid ay nasa kanyang pagtatapon. Maaaring gamitin ang Yang Liquid sa labanan, ngunit hindi pa ito nasubukan ni Yang Kai. Kung paano ito mababago, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para maasa ang sarili sa aktwal na labanan. Ang mga karanasang ito ay hindi maituturo ng wordless black book. Bagamat nagdusa siya sa loob ng maraming araw, ngayong nakondense niya ang isang patak ng Yang Liquid, agad na nasiyahan si Yang Kai. May bakas ng pananabik, nagpatuloy si Yang Kai sa pagsisikap, at muling ginugol ang halos buong gabi sa paglilinang sa gilid ng Coilang Dragon Stream. Nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi, hindi na nagpatuloy si Yang Kai. Sa mga araw na ito, siya ay nagsasaka ng walang tulog at nakakalimutang kumain. Kahit na siya ay naging mas malakas, ito ay nagbigay din ng maraming pasanin sa kanyang katawan. Sa kalsada ng paglilinang, ang isa ay kailangang magtrabaho at magpahinga, upang walang anumang nakatagong panganib. Tumayo at tinatapik ang kanyang puwitan, si Yang Kai ay naglakad pabalik sa kanyang maliit na kubo na gawa sa kahoy na may magaan na hakbang. Naiwang nakaawang ang pinto ng kubo na gawa sa kahoy, na ikinagulat ni Yang Kai, dahil naalala niyang isinara niya ang pinto bago siya umalis. Naglalakad pa sulong at dahan-dahang itinulak ang pinto, sumulyap si Yang Kai sa loob, ngunit ang eksenang pumasok sa kanyang mga mata ay biglang nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Para bang kinopya ang eksena sa isang painting. Parang panaginip lang, hindi totoo. Sa kanyang maliit na kubo na gawa sa kahoy, saka isa-isang maliit na kama, may natutulog talaga, isang babae. Bumuhos ang liwanag ng buwan sa ilang butas sa bubong, na nagpapaliwanag sa babaeng nakahiga sa kahoy na kama. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Yang Kai na ang mga kamay ng babae ay magkadikit sa kanyang patag na tiyan, ang kanyang matayog na dibdib ay bahagyang gumagalaw pataas at pababa na may tuloy-tuloy na paghinga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang balat sa leeg ng babae ay malinaw na parang yelo, ang kanyang itim na buhok ay marahang nakakalat, nakapatong sa kanyang tila maislan na mga balikat, at ang kanyang masiselang earlobe ay naglalabas ng ibang uri ng tukso. Dahil nakahiga siya, kitang-kita sa harap ng mga mata ni Yang Kai ang mga payat na binti, payat na baywang, at sapat na puwitan ng babaeng ito. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil natatakpan ito ng manipis na belo, ngunit ang maliwanag at malinis na noo nito ay pinalamutian ng asul na hiyas. Ito ang tanging alahas na hindi mahal, ngunit perpektong na-highlight nito ang kanyang lamig at kabanalan. Ang malabo na liwanag ng buwan ay nagdagdag ng pakiramdam ng kaakit-akit na kagandahan sa kanya. Para siyang diwata na nagmula sa Moon Palace. Walang kahit isang kapintasan sa kanyang katawan, at walang kahit isang bahagi sa kanya na hindi naglabas ng isang banal na maharlika. Tahimik siyang nakahiga, na para bang hindi na siya madyay gising. Hindi maipaliwanag, nakaramdam si Yang Kai ng kirot sa kanyang puso. Si Yang Kai ay hindi isang sentimental na tao, ngunit ngayon, ang malatula at kaakit-akit na eksenang ito ay lubos na nakaantig sa kanya. Kahit na sa paglipas ng panahon at paglipas ng mga dekada, malamang na hindi malilimutan ang tagpong ito.
Sa ilang kadahilanan, tahimik na naglakad si Yang Kai, pinipigilan ang kanyang paghinga at tibok ng puso dahil sa takot na abalahin siya. Pagdating sa gilid ng kama, maingat na sinuri siya ni Yang Kai mula sa layo na halos 10 talampakan ang layo. Oo naman, ito ay tulad ng nahulaan niya. Ang babaeng ito talaga ang nakatatandang kapatid na babae na muntik nang makabunggo sa kanya sa contribution hall noong araw na iyon. Nang makita niya ang belo, mahina niyang nahulaan kung sino ito. Ngunit sa oras na iyon, wala siyang ganoong kabanalan na hindi matamo at hindi malalabag. Siya ay mahiyain, dalisay at cute. Itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ng mga butas sa bubong, bahagyang tumawa si Yang Kai. Ang mga butas na ito na hindi naayos ay nakagawa ng isang mabuting gawa ngayon. Ang tawa nitong bumulaga kay Zia Ningqiang na nakahiga sa kama. Nang muling ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo, nagulat siya nang makitang ang senior sister na ito ay nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Ang pares ng maningning na mga mata ay unang nagpakita ng pagkalito at galit, ngunit hindi nagtagal ay nahihiya. Sa isang kisap mata, muling namula ang maliliit na tenga ni Zia Ningqiang. Buti na lang at gabi na. Bagamat may liwanag ng buwan, hindi malinaw na nakakakita si Yang Kai, kaya iniwasan ni Zia Ningqiang ang bakas ng kahihiyan. Nagkatitagan silang dalawa, isa sa kama at isa sa ilalim ng kama. Puno ng pagdududa si Yang Kai, ngunit gustong sampelan ni Zia Ningqiang ang kanyang sarili na walang malay. Gulong-gulo ang puso niya. Hindi niya akalain na magiging pabaya siya at dito siya matutulog. Ahem. Bahagyang umubo si Yang Kai, sinusubukang gawing mas magiliw ang kanyang sarili. Tinanong niya, paano ko haharapin itong senior sister? Hindi alam kung ito ay dahil sa pabago-bago ng kanyang mga emosyon o iba pa, ngunit ang boses ni Yang Kai ay parang napakalinaw. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa sa isang silid, ito ay medyo kakaiba. Ang pangungusap na iyon ay tila nagtatanong, paano ko haharapin ang dalagang ito? Ito ay isang kumpletong tono ng lecture. Ang mukha ni Zia Ningqiang ay kasing pula ng dugo, ngunit siya ay nakaupo pa rin mula sa kama sa isang reserbadong paraan. Inabot niya upang haplos ang kanyang buhok at mahinang sinabi. Ang apelyido ko ay Zia. Walang lakas ng loob si Zia Ningqiang na sabihin ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay sobrang nakakahiya ang araw na ito. Kaya ikaw si Senior Sister Zia. Senior Sister Zia, bakit mo ako hinahanap? Kung hindi dahil sa isang bagay, bakit darating ang gayong celestial beauty sa kanyang munting bahay na yari sa kahoy? Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, naalala ni Zia Ningqiang ang kanyang layunin. Nagmamadali siyang naglabas ng isang pakete sa tabi niya at kumalma. Sinabi niya. Kaninang hapon, isang mangangaso mula sa paanan ng Blackwind Mountain ang dumating upang hanapin ka, ngunit hindi ka bumalik hanggang sa oras na upang sindihan ang mga parol. Nakita kong nagmamadali siyang bumalik, kaya pumunta ako para tanungin siya. Sinabi ng hunter na iyon salamat sa pagliligtas sa kanyang buhay at sinabi sa akin na ibigay ang paketeng ito sa iyo. Sa personal daw niyang pasasalamatan ka kapag may oras siya. Nang marinig niya itong sabihin, nalaman kaagad ni Yang Kai kung sino ang taong iyon. Hunter Zhang Shan. Noong huling pumunta siya sa Blackwind Mountain para mamites ng mga halamang gamot, nailigtas niya ang mag-ama. Inabot ni Yang Kai ang pakete at tumango. Kaya pala ganito. Itinaas ni Zia Ningqiang ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin sa kanya. Ang sabi niya, hiniling akong maghintay dito para bumalik ka. Ayokong maghintay, kaya naghintay ako. Naghihintay at naghihintay, kaya nakatulog ako. Nakakahiya talagang sabihin ito ng malakas. Pakiramdam niya ay maling tao ang pinagkatiwalaan niya. Bukod dito, natulog pa siya sa kama ng iba. Alam na ni Yang Kai ang nangyari ngayon. Natawa siya at sinabing, Senior Sister, pasensya na sa abala. Sa susunod siguradong babalik si Junior Brother. Hindi alam ni Zia Ningqiang kung imahinasyon niya iyon o sadyang sinabi ito ng kabilang partido. Anyway, hindi tama ang mga sitang to. Para itong asawang nangangako sa asawa bago lumabas. Bahagyang nakagat ang kanyang labi, sinabi ni Zia Ningqiang na may pagkadismaya. Bumalik ka man ng maaga o hindi, wala itong kinalaman sa akin. Naibigay ko na sa iyo ang pakete, kaya aalis na ako. Pagkasabi nito, inikat niya ang kanyang baywang, tinadyakan ang kanyang mga paa, at nawala. Tanging pabango lamang ang nananatili sa silid at sa dulo ng ilong ng isang tao. Ang Senior Sister Zia na ito ay talagang mahiyain. Sa pag-iisip ng eksena kanina, medyo nakaramdam ng init si Yang Kai. Bumalik siya sa katinoan at binuksan ang pakete na iniwan ni Zhang Shan. Natagpuan ni Yang Kai ang dalawang set ng cyan robe sa loob. Ang mga damit na ito ay pinagtahiyan ng karayom sa pamamagitan ng karayom. Ang karayom at sinulid ay makapal na nakaimpake at ang gawaing kamay ay napakaselan. Nahulaan ni Yang Kai na ito ay ginawa ng asawa ni Zhang Shan. Si Zhang Shan ay napakamahanin. Huling beses noong nakikipaglaban siya sa Flowerback Spider, ang kanyang damit ay pinunit ng Monster Beast. Dahil dito ay nagdala siya ng dalawang set ng damit para sa kanya ngayon. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, iniligpit ang mga gamit, at pagkatapos ay humiga sa kama. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Yang Kai.